Balikan natin si Creseline Catarong dyan po sa Maynila dahil maayos mong nakaboto si Manila Mayoral Candidate Isko Moreno at wala siyang naranasang anumang aberya. May mensahe naman siya para sa kanyang mga katunggali ngayong halalan. Alamin natin sa report ni Creseline Catarong. Creseline, magandang hapon sa iyo. Yes, magandang hapon ka-partner Jade, Coach Oli, Sir Jay Guevara at Professor Malu. Patuloy ang pagdating ng mga botante dito sa Manuel L. Quezon Elementary School dito sa Tondo, Maynila. At kaninang pasado alas 10 nga ay dumating si Manila Mayoral Candidate Isko Moreno Dumagoso para tuparin ang kanyang tungkulin bilang botante. Kasabay ng mainit na panahon ay mainit din ang pagsalubong ng mga Manileño kay Isko Moreno Dumagoso. Dumiretso siya sa kanyang presinto sa Manuel L. Quezon Elementary School sa Tondo, Maynila, kung saan maayos niyang naisakatuparan ang kanyang pagboto. Matapos bumoto, proud na ipinakita ni Dumagoso ang kanyang daliri na may indelible ink, patunay ng kanyang partisipasyon sa halalan ngayong May 12. Sa isang panayam, ibinahagi ni Dumagoso ang kanyang magandang karanasan sa pagboto gamit ang bagong automated counting machines o ACM. So far, with the new machine, maganda naman yung voters experience ko. So, maayos yung papel. A few seconds after kung sinubo yung papel sa bagong makina, nag-prompt naman agad. At after resibo naman na chinek ko, as per yung binoto ko, ayun naman ang lumabas. So far, okay naman. Nagpaabot naman ng mensahe si Dumagoso sa kanyang mga katunggali sa halalan na huwag mag-away-away. Hangad niya na matapos ang halalan ng payapa at walang galit sa puso ang bawat isa. Katulad nung makikita mo nung meeting di Avance, ang messaging ko na, di ba, huwag kayo mag-away-away. Kasi if may awa ang Diyos, pinalad tayo sa tulong ng tao. I don't want also to govern the people of Manila with full of hatred among each other. Siyempre, at the end of the day, kaming mga batang Maynila din na magkikita sa finals. So we wanted have this finish peacefully, without hate and modesty aside. Umaasa si Dumagoso na magiging ligtas ang lahat at matatapos ang halalan ng maayos at walang hindi kanais-nais na mga pangyayari. Pagkatapos bumoto, sinabi ni Dumagoso na magsasama-sama silang pamilya at tutungo sa isang lugar kung saan sabay-sabay nilang imomonitor ang takbo ng bilangan mamayang gabi. Samantala, ilang kababayan nating PWD at senior citizens ang matyagang umakyat ng hagdan hanggang 4th floor ng gusali para lang makaboto sa kanilang presinto. Bagamat may nakatalagang priority polling place sa ground floor, pinili pa rin nilang pumunta sa kanilang itinalagang presinto upang mas mapabilis ang kanilang pagboto. Ayon sa kanila, kahit mahirap ang pag-akyat, mas praktikal pa rin daw ito upang matapos agad ang proseso ng pagboto. So nakita ko sa mga comment ng kabarangay namin. Kasi maraming nauna na. Sabi nila, naipon daw doon ng PWD, buntes, single parents, senior. Ganun din, hinintay nila matagal. Aakyat, ikukunin pa raw yung papel. So mas matagal pala? Kaya sabi nila, huwag lang kayo magmadali, akyat lang, mas mabilis din. Pagtsagaan na lang. Pagtsaga lang. Tinanong ko naman silang dalawa, kaya naman daw nila. Ayon sa pamunuan ng Manuel L. Quezon Elementary School, may kabuang mahigit 20,700 na registered voters at 125 precinct sa kanilang paaralan.
Mga kapartner, samantala nakaboto na rin kaninang pasado alas 9 si incumbent mayor at re-electionist Honey Lacuna Pangan sa Ligarda Elementary School. Gayon din si Sam Versosa na isa ring kandidato sa pagka-alkalde. Mababatid ay dalawa sa mahigpit na katunggali ni Isko Moreno, sina Honey Lacuna at si Sam Versosa. Mula rito sa Manuel L. Quezon Elementary School, Tondo, Maynila, balik sa inyo mga kapartner. Creseline Catarong live mula dyan sa Tondo, Maynila.